The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Narito na si Tommy Abile, ang kampi ng masa, isang serbisyo publiko at komentaryo, ang tumatalakay ng mga isyu na walang kinikilingan at walang kinatatakutang maglahad ng mga katiwalian. Bigwas ang kakampi mo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa DWGO. Yes, magandang umaga po mga kaibigan. Nagbabalik naman po ang inyong lingkod, Tommy Abile, ang inyong makakasama sa loob ng isang oras sa programang Bigwas. Mga kaibigan, tutunghayan po natin ang mga karaingan ng ating mga kababayan dito sa Olongapo, yung mga naaapi at yung mga sumbong at mga katiwalian na dapat nating punahin dito po sa programang Bigwas. Bago po ang lahat, atin munang pasalamatan ang lahat ng mga sumusuporta sa programang Bigwas. Kaya po mga kaibigan, bilang handog namin at pagpapasalamat sa inyo, lahat ng inyong mga reklamo ay amin pong tutugunan. At tulad po ngayon ng ating mga kaibigan na nagre-reklamo na, wala mo nang tawagan. Hindi natin wala mo nang tawagan Bibigyan muna natin ng pansin ngayon itong mga sumbong o mga text message na nakarating sa atin. Kung gaano ito katotoo na ito'y kahihiyan na naman dito sa ating lungsod, katulad po nitong sinasabing manugang ng isang security guard na hindi pinasahuran dyan sa James Gordon Hospital. Ayon po sa sumbong dito, isang security guard ay ang nagsumbong po ang kanyang biyanan dito sa ating himpilan ay dating security guard na yan sa Gordon Hospital hindi binigay ng Administrasyong Rolin Paulino ang 24,000 niyang sahod. Mayor, bilang ikaw ang ama ng ating lungsod, dapat siguro paimbestigahan mo ito. Mayroong security sa James Gordon Hospital ang hindi po ninyo napapasahuran o mano. Para hindi po magkakanegatibo sa atin pong lungsod na ito at patuloy na magkakaroon ng tiwala sa iyo mga mamamayan ng Olongapo, paimbestigahan mo po ito. Ang 24,000 na halaga para sa ordinaryong mamamayan ay napakalaking bagay sa kanila yan. Nagawa na nga nating mamimigay, nagawa na nga nating mga libre ng mga mamamahayag at ibang katrupa. Samantalang isang ordinaryong mamamayan, yang kanilang pinaghihirapan ay inaasahan nilang mailalagay sa kanilang sikmura at maipapakain sa kanilang mga anak. Pagkatapos, ganun na lamang, ipagkait pa sa kanila ang kanilang pinagtrabahuan. Mahal na alkalde, tugunan mo na iyan. Bago po tayo magpapatuloy, bigyan muna natin ng pansin ng mga text message na nakarating na sa atin sa pamamagitan po ng Bigwas Hotline. KJ Ruby, go! Ay, magandang morning muna sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kanina pa may tumatawag dito. Di po muna natin yan po. Yan na naman tayo. Hindi pwedeng hindi mo na tumawag ha? Ay, nako. Sige, basahin natin ating mga mensahe. Bigwas dito, Ibarra Street, Cebu 2. At Little Baguio 2, Johnson Extension 25th. Daming mga street to Halos po lahat ng buong barangay, puro adik at pusher na walang gawa ang barangay. Yun po ang nangyari ngayon sa ating bayan, sa ating lungsod ng Olongapo. Bakit ba dumami ng husto ang mga adik? Bakit ba dumami ang pagsusupply ngayon ng mga droga sa iba't ibang barangay? Nakakatakot na po mga kaibigan
na pumunta sa iba't ibang barangay dahil hindi na po natin tiyak na makakauwi tayo ng maayos sa ating tahanan dahil napakadelikado na po ng Olongapo. Anong ginawa ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan maging dito sa mga kapulisan? Go, DJ Robbie. Pakibigos na naman po ang SBMA Authority na sana release na nila ang pera ng volunteer na bayad ng length of service nila. SBMA na naman tayo. Mayroon ba? No. Kung mayroon palang bayad yung mga volunteers, dapat may bayad ako nun. Kasi nandyan yung pangalan ko sa Volunteers Hero, ha? Length of service. Sa length of service. Sa length of service. Sige, go. Tuloy mo na. Ayan, good morning Mr. Bigos. Sana naman may gawin ng opisyal namin dito sa barangay is bahak-bahak ginagawa ng sigarilyo ang... Ano ba naman? Ginagawa ng sigarilyo ang... Hindi ko maano yung term na to eh. Sige, go. Siguro parang illegal na droga rin tong tinutukoy na to. Sige, go. Because sana... Sige, medyo... Sige. Okay ako muna pabasa to, ha? Okay, sige. Pero may nag-comment sa'yo, partner. Normal yan. Kinailangan mo tama yung pagkakamega po eh. Ano sabi? Pogi nyo daw. Akala ko kung hindi naman ako magmimikap at nangingintab yung mukha ko, sabihin naman, lapad ng noo ko. Hayaan mo na sila. Sige, go. Okay. Good day, Sir Tommy. Pwede ba pakibigwasan yung lending ng advance dyan po sa tapat munisipyo natin? Kasi po, yung perang naimpok ng bawat isang miyembro nila at gusto nang makuha, hindi po nila binibigay ng direkta sa taong naghirap paghulog ng ilang buwan. Bagkus pinapaubaya pa nila sa taong ginawa nilang center chief at yung taong yan ay may binanggit na pangalan, di mo natin babanggitin. Taga-Banikain daw, tas siya pa ang matapang. Basta ibigay ninyo yung perang pinaghirapan ng mamamayan, magandang usapan. Pero pag hindi ninyo ibinibigay at na pinaglamangan pa ninyo, ay hindi na maganda usapan yan. Okay, go! Good morning po. Okay po yung programa nyo dahil napapadala mga hinaing ng bayan. More power pa po. Sana lang po maging fair ang mga kapulisan. Huwag na po sila masyadong brutal. Misa kasi ginagamit ang katungkulan. Salamat po. Mamaya may gigisahin tayong mga pulis. Sige, go! Anyway, good day po, Bigos. Babati sa inana ko na si Margo Manapsal ng happy birthday sa December 23 from Ninang Ruth. Happy birthday! Okay. Huwag po muna kayo tumawag at napuputol ako yung pagkabasa. Bakit ganito nangyari sa Olongapo? 2 years lang ako sa Pampanga ngayon, talamak na mga adik dito. Bigwasan mo na! Ay, nako. Yun ang sinasabi natin, partner, na dapat ang itong drogang kumakalat ngayon sa Olongapo, lagyan na lang ng lason para lahat ng lumangap dyan, patay. O di kukunti na lang ating population, kung wala na rin adik, mauubos na. At wala na rin bibili ng droga. Diba? Okay, go! Ayun, mga kalsada daw sa Subic, Bako-Bako. Hindi ko pa na-try daanan ng Subic. Sige. Anyway, sir, baka pwede pakibigwasan naman yung mga pulis dyan sa New Cabalan, puro tambay lang doon sa pwesto nila sa detachment. Ang daming adik sa paggabi. Ba't hindi sila magronda? Yun. Mamaya, New Cabalan yan, ha? Paano naman hindi sila nakatambay doon sa gilid ng detachment nila, nag-aantay ng hagis? Yan, wala namang ibang ginagawa dyan kung hindi pag may dumadaan na may nagdadala ng isda, nagdadala ng manok, nakikita natin yan hinahagisan Hey! Galaw-galaw, baka ma-stroke kayo. Mamaya, tatawag ako dyan sa inyo. Sige, go! Good morning, concerned citizen, mga parents sa Santa Elementary School. Marami nagbebenta ng naalala ko sa TikTok na bata ako, binibenta ito yung mga gagamba sa mga bata. Hindi masawata ito ng purok leader na mga kamag-anak pa mismo, lalo ng barangay. Matagal ng problema yan dito, pagbebenta mga bata. Ay, putol yun. Wala silang aksyon. Sanggang dikit kasi yung kapitan. Aray ko naman! Baka pati kapitan dyan, naglalaro na rin ng gagamba. Okay, go! Pwede ba condolence daw po sa family ng Egenias? Sige, okay.
Ayan, good morning po, Bigwas. Nagpapasalamat po kami. Nagpapasalamat po kami sa Station 5 kay SPO3 Ventura at kay Sir Victoria at Sir Abalos. At sa mga kasamahan niya mga pulis, nahuli na po yung posakal na tulak at magnanakaw dito, Pacheco, Gordon Heights. Yan. Na si Eugene, salamat Congrats! po. Dapat hindi na nyo dinalang buhay. Yan, sige. Mga ganun, marami ng pininsala na buhay yan eh. Oo. Yung mga ganun dapat, kunyari, pinatakbo ninyo. O plantiran nyo, barilin ninyo. Para wala nang hindi na makapagtulak yan. Easy. Hindi na dapat kawaan niya. Anong human rights niyan? Bakit iniisip ba nila human rights yung kinabukasan ng mga kabataan na sinira nila? O, di ba? O, sige, bago tayo magpapatalastas dahil mayroon tayo ngayong bisita. Pagkatapos po ng ating hanap buhay, DJ Ruby, ay atin na pong isasalang ang ating bisita na biktima ng pang-aapi ng mga tiwali. Kasabwat ang mga tiwaling kapulisan. Sige, go ka muna. Sige, magbasa ka muna, DJ Ruby. Siguro, last two muna tayo because good morning po pakisabi kay Mayor. Ay, Mayor ba? Eto pa. Na-actionan yung mga kabataan sa Block 27 Extension, Gordon Heights. Maraming adik at pumapasok sa mga bahay taas. Daycare, Green Hills, maraming tambay ng mga adik. Pakin naman po ang dulo. Sa dulo siguro yung Block 27. Para masugpo ang mga adik na mga kabataan. Walang kwenta kapin dito. Kapatriya nyari. Diyan sa Kayong pinanatan. Diyan sa Block 27, di ba dati yung istakan ng tubig yan dyan? Nakapunta na ako dyan eh. Ay talagang medyo liblib pa yan. Dapat galaw-galaw naman. Ang pinanawagan nila, Mayor Rolin Paulino. Ay tumayo-tayo ka, huwag kang magpapakintab dyan sa iyong upuan. Utusan mo yung dapat mong utusan. At disiplinahin ang dapat disiplinahin. At gisingin ang mga natutulog sa mga opisina mo. Pakilusin mo na para ma-aksyonan ang mga hinaing ng ating mga kabarangay ngayon dyan sa Block 27 Gordon Heights. Okay, go! Commercial muna tayo. Okay, mga kaibigan, babalik po kami kagad pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Okay, mga kaibigan, patuloy po tayo. At ito po, atin pong tugunan ngayon ang isa pang karaingan ng ating mga kababayan na biktima ng kaapihan. Ito, aral ito sa mga nagpapautang. Itong mga nagpapautang na ito, kung paano sila maniba sa kanilang mga bibiktimahin. Atin pong kapanayamin ngayon si Rosa Minel ng Jupiter Street, Purok City, New Cabalan, Olongapo City. Good morning sa iyo, Rosa Minel. Magandang umaga rin po. Ayun. Pakikwento mo nga sa akin, paano ba nangyari na nagkautang ka sa isang tao na ginigipit ka ngayon? Umutang po ako sa kanya ng halagang 57,000. Ang usapan po namin, magiging 84,000. Okay. Ngayon, nung hinulugan ko po siya ng linggo-linggo dahil yung pang usapan namin na 2,000 a week. Di, nakahulog na po ako ng 78,000. So, nag-balance po ako ng 6,000 dahil po hindi ako nakabayad dahil sa may nangyari sa pamilya namin, problema sa akin. Ngayon, umabot po ng, pinatawag po niya ako sa loob ng mga 5 buwan. Umabot na ng, yung balance ko 6,000, umabot na ng 87,000. Bakit? Nakiusap ako sa kanya na... Ang balance mo 6,000 na lang? Opo. Tapos ngayon, binalik na naman sa 87,000? Opo. Ang grabe naman tong taong ito. Sige, tapos anong nangyari? Nung kiusap po ako sa kanya na maawa naman siya sa akin, wala akong perang ganon. Di bali sana kung utang ko talaga, nagbayad naman ako sa kapital. Tumubo na po siya ng 21,000. Ayaw niya pumayag, pinapirma niya ako. Pumirma po ako. Nung pumirma ako, pero hindi po ako nagbayad ng ilang buwan dahil hindi ko na po utang yun Pinapulis po ako. Hinaras ka ngayon ng pulis? Pinapilit ng pinapipirma? Nung pumunta po ako sa detachment, mag-isa ko po dahil hindi naman ako natatakot dahil inisip ko pulis naman ang nandoon. Yun, 3 kami nag-usap doon, yung inutangan ko at saka yung pulis. Ang sabi sa akin, bayaran. Hindi nakiusap ko, sir, hindi ko po na po ito utang. Para mo nang awa, hindi ko na po ito utang. Kahit na bayaran ko na lang yung 6,000 o tumubo ng konti, bayaran ko.
hindi po sila pumayag pareho. Pinasulat ako na ako si Rosa Miniel na may utang na 87. Umiyak ako dahil hindi ko na talaga utang eh. Pero sinulat ko pa rin at pinirmahan ko. Hindi pa rin ako natapos nung nagbayad pa ako kasi ang kasalutan doon, magbabayad ako ng linggo-linggo ng 300. Hindi nagbayad pa ako ng 300 linggo-linggo. Namumroblema ako, hindi ako makatulog. Kasi paano na, wala naman akong ano. Ibig mong sabihin pati pulis kumampi doon sa mga nagpapautang. Sila po ang magkausap nung inutangan ko. Oo, ibig sabihin hindi man lang inisip nitong pulis na ito na dapat idaan mo na sa barangay dahil usaping barangay ito. Diba? O ngayon, ito ay atin po munang kapanayamin itong sino ba yung anong pangalan na utangan nyo? Si Praxidis Olaybar. Okay, Praxidis Olaybar. Isa po ito siya sa isa po itong taga New Cabalan din. Oh. Diba? Bakit sagutin mo para Praxidis Olaybar. Sagutin mo para wala kang paglalagyan. Dahil itong pang-aapi mo ngayon sa iyong kapwa, hindi ka nakukonsensya nito. 6,000 na lamang. Ayaw ha. Ito po mga kaibigan, ito pong tawagan na natin itong pulis nito. Ito pong si Mrs. Olaybar, nagpapautang po ito ng pera sa mga ordinaryong mamamayan. Kung uutang ka, idadagdag ka agad ang tubo. Katulad ng ating bisita ngayon, mayroon siyang umutang siya ng 50,000. 57,000 ay ginawa kaagad itong 87,000. Idinagdag kaagad ang 30,000 na tubo. Okay? Okay, good morning. Magandang umaga po. Apo? Pwede po makausap sir ang ating si P.O.T. Pigoria o Roger Gruiso. Sino to, sir? Si Tommy Abili po ng Biguas. Dali at? Ito po mga kaibigan, at atin na pong makakapanayam ngayon itong dalawang pulis na pumunta kay Mrs. Rosanil. Galing sa mga bago dito. Mabuti mga kaibigan, at tinatawagan natin ngayon at gusto natin silang makausap. Hello po. Good morning po. Opo. Sino po ito? Si Gruiso po o si Pigoria? SPO Progreso po. Sino po sila? Si Mr. Tommy Abili po ng programang Bigwas sa TV22 po, sir. Opo. Sir, mayroon lang po akong itatanong sa iyo. Ay dumulog na po ito sa aking programa, itong si Rosa Minil. Ano po, sir? Si Rosa Minil. Sino po yun, sir? Oo, taga Purok City, New Cabalan, Olongapo City. Ano po nangyari, sir? Mayroon po kayong pinapipirmahan sa kanya na utang doon na sa halip na iti sa barangay ay dinala sa inyong tanggapan at pinapipirma ninyo siya na magbabayad doon sa 87,000 samantalang 6,000 na lamang ang natitira niyang balance doon. Ay, sir, ano po yan? Sila po ang dalawa ang nag-uusap diyan, sir? Di ba pinatawag ninyo ito sa inyong tanggapan, sir? Opo, inimbitahan po, sir, inimbitahan. Okay. Ay, hindi nyo ba naisip ito, sir, na usapin pang barangay mo na ito? Alin po, sir? Itong complaint ng isang itong sinasabing Praxidis Olaybar, dapat ito'y usapin barangay mo na ito. At nagpunta po sa barangay yan, yung complainant. Ngayon, nagpunta rin dito sa opisina. Siyempre, complainant po. Sige, inimbitahan namin yung nirereklamo. Ngayon, nag-usap sila dito.
silang dalawa, nagkasundo sila, o meron silang ginawa kasulatan, yun lang po naging ng stasyon yan, ng partisipasyon. Sir, hindi ba umiiyak ang kinumpli nito dahil 6,000 na lamang at pilit ninyong pinasusulat na 87,000 na lamang ang kanyang utang? Sir, sandali po, hindi po namin pinipilit, sir. Hindi po namin pinipilit yan. Sigurado kayo, sir, dahil dadalhin ko to sa ombudsman. Sige po. Kasi ang salaysay nitong biktima na ito ay umiiyak siya habang siya'y gumagawa ng sulat sa harapan ninyo. Sige po, harapin ko po yan. Sir, harapin ko po yan. Harapin ko po yan. Ngayon, bilang kayo ay namamagitan dapat, hinanapan ba ninyo ng lisensya bilang lending investor itong si Olaybar? Hindi na po namin yan, sir. Nag-usap lang sila dito, sir. Kung yun pala ay dapat, hinanapan ninyo para magiging pata, sir. Sir, eto po yan. Nag-uusap sila dito, nagkaharap sila dito, nag-uusap sila, yung nagkasundo sila. Okay na po, yun, hindi naman kami na, basta sila may nagreklamo dito, hindi naman namin pwedeng tanggihan yung nagreklamo dito, imbitahan yung nireklamo, nag-uusap sila dito, yun lang po naging partisipasyon. Sir, kayo po ba'y anak ni dating Kagawad Gruiso? Opo, sir. Di kilala niyo ako, tagarian din ako, kaibigan ko ang papa mo. Sana, sir, ang ginawa ninyo, hinanapan nyo sana ito kasi ang pagkakaalam ata ninyo rin, ay 6,000 na lamang ang kulang nitong biktima. Ganito po, sir, ganito po. Talagang dito, telepono tayo, sir, hindi po tayo masyado magkakaunawa. Live po tayo, sir, nakikita po tayo sa TV ngayon at sino man yung nanonood, naririnig po kayo. Opo, sige po, kahit sa TV. Tingnan mo nga TV, kung naka sa TV. Ganito po, ganito. Ngayon, kung ayaw nila, kung hindi sila magkasundo dyan, pwede naman siya hindi naman siya mag-comply dyan. Kasi yan, pareha sila pumayag, sir. Bakit kami ang sisisihin dyan? Kasi, sir, dito sa salaysay ng biktima ay umiiyak siya habang sumusulat dahil nga sa pinipilit nga siyang pababayarin ng 87,000 samantalang 6,000 na lamang ang kanyang balance. Hindi totoo yun, sir. Sir, ganito na lang po. Kung kailangan na umarap ako dyan, naharap po ako dyan. Kilala niyo naman po siguro ako eh. Hindi ko pa naman namin parang mga taga-kabalan, sir, yan. Oo, kilala kita sigurado dahil yung ama mo, kilala ko, magkaibigan kami noon eh. Ayan lang sila mga Arsenal, kilala ko niyan eh. Ano bang tulong ang gusto ninyo para matapos yung problema na yan, sir? Ang ganitong gagawin natin dapat, umiiyak yung tao, hindi na makatulog dahil nga sa pababayaran na naman sa kanya ang 87,000. Patawag namin uli. Sige, sir. Maganda, sana naman matulungan natin dahil itong si Olaybar na ito, sa aking pagkakaalam, mayroon na naman siyang complaint dito sa akin na mayroon na naman siyang dinagdag na utang, nakatakot-takot na utang, samantalang hindi naman ito lisensyadong lending investor. Hindi, ganito po, sir. Kung gusto nyo, pumunta kayo rito, papatawag natin pareho yan. Set nyo lang yung libre nyong time. Sir, ganito na lang. At pagagawan ko ito muna ng at kung papupuntahin ko yan dyan. Sige po. At kailangan doon sa barangay, humarap din itong Olaybar na ito dahil grabe na po itong panggigipit sa ating mga kabarangay dyan. Sir, salamat, sir. Asahan ko ang suporta tulong mo, ha? Sir, ikaw pa. Sige, sir. Salamat. Mabuhay po kayo. Okay, bigwas, sir. Bigwas. Yes, sir. Okay. Ayan po mga kaibigan, at nakuha na po natin ang panig po ni PO2 Roger Gruiso. Ayun, ha. Sabi nga naman niya, pwede mo rin hindi i-comply. Ba't ka pinapirma? Hindi naman pala pwede naman pala hindi i-comply. Di ibig sabihin, wala na. Wag mo nang bayaran. At ito namang, itong kaso mo ngayon, itong kay Olaybar, ituloy mo sa barangay at humingi ka na ng endorsement at yan ang ating kakasuhan. Dahil hindi ito lisensyado na nagpapautang. Kung tutusin nga mga kaibigan, bawal ang 5-6 sa ating lipunan. Sa bangko nga question pag umaabot ng 8% annual interest. Ano pa kaya ang lending? Annual po ang tubo po dyan. Ngayon, ginawa nilang 5-6. Hindi lang ito 5-6, masahol pa sa 5-6. 57,000, tutubo ng 30,000.
Oo nga, nagiging 87 kasama tubo, di ba? Ano? Hindi nga, ibig sabihin, magkano talaga ang principal na inutang mo? 57. Ha? Nakahulog na po ako ng Hindi ka mo na, 57. Opo. O ngayon umabot ng 78,000. at pero ang kabuuan na dapat mong bayaran ay 84,000. 84,000. Nag-balance ako 6,000. Ibig sabihin po, Umabot pa ng 87. lagpas po siya sa 5,600. 87,000 pa uli. Kasi kung 5,600 po siya, dapat, ang mangyayari niyan, kung 5,600, di dapat 60,000 lang. Diba? Kung 50,000, diba? Dapat 60,000 ang ibabalik mo. Ay umabot ng 84, basahol pa sa 5,600. Ako ng 87 daw. Tapos ngayon, nung nagkaroon na siya ng balance na 6,000, ibinalik na naman sa 87,000. Ano ba konsensya nito si Ulaybar na ito? Doon sa mga nagkautang kay Ulaybar, huwag ninyong bayaran yan. Kumag na yan. Walang puso yung kumag na yan. Mantakin mong ginagawa niya. Nasaan ang lisensya niyan bilang nagpapautang ng pera? Ay, doon sa mga nanonood ngayon, huwag po kayong palinlang ng babaeng yan. Kasuhan ninyo. At dapat ito, BIR, habulin ninyo ito. Si Prexides Ulaybar, nagpapautang ito ng sobra-sobra sa tubo. O BIR ha, taga Purok City ito, New Cabalan, Olongapo City. O ito po ha, nagpapatubo ito ng sobra-sobra. O ngayon, papuntahin kita ng DTI. Tingnan natin kung mayroon ba itong... tingnan natin kung talagang kaya ba niya itong ipaliwanag. Sige, ituloy nyo yung kaso dyan sa barangay. Kumuha na kayo ng endorsement. Pag kumuha kayo ng endorsement, bumalik ka rito at magagawan kita ng complaint para sa prosecutor. Dalhin mo na yan para tingnan natin kung hindi yan ang makikiusap sa'yo. O sige, Mrs. Rosa Miniel. Maraming salamat po. Okay, at harap ka muna at ikaw muna. Sige, magpapasalamat ka muna. Sige. Maraming salamat po sa tulong niyo sa akin. Salamat po. Ayan po. Maayos na ito. Huwag kang mag-alala. Huwag mo munang bayaran yan dahil mantakin mo, nagbayad ka na naman, hindi ka na makatulog dahil sa 87,000 na naman yung utang mo. At magpapasalamat ka sa mga taong tumulong sa'yo. Pasalamatan mo sila sino tong mag-asawa ritong may kagandahang loob. Yan. Pasalamatan mo. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Auntie at kuya, salamat po sa tulong talaga ninyo dahil hindi po talaga ako makatulog nung nangyayari sa akin. Hindi mo lang binanggit ang pangalan? Okay po mga kaibigan, at atin na natunghayan po ninyo ang kaganapan ngayon hinggil po rito. At kailangan ko lang ang Xerox nito ha. Oo, mag-iwan kayo ng Xerox para pag nakuha mo yung endorsement, ang gawin nyo kagad. Pag nakuha nyo ang endorsement, punta ka rito at paggagawa natin ang complaint. Okay, salamat at mabuhay kayo. At kaso lang yung nagpapautang, hindi natin makontak, pinapatay cellphone eh. Diba? Yun. At okay. Okay mga kaibigan, at ako muna ay magpatalastas saglit at maghanap buhay muna saglit mga kaibigan bago may isa pang walk-in ngayon na darating dito. Okay, babalik po ako pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, at tayo naman ay lalaot na at atin naman pong iniimbitahan ang isang kagawad ng Barangay Old Cabalan. Kung matatandaan po ninyo mga kaibigan, nung mga nakaraan ay nagkaroon ng konting komusyon o kaguluhan dyan sa Old Cabalan Integrated School, kung saan ay talagang nagrally ang mga magulang para paalisin ang principal dyan. Subalit sa kanilang sa nangyaring iyon ay tila'y nagmamatigas ang principal at baliktad ngayon ay sinabing ang resolusyon na nilabas ng barangay opisyal ng Barangay Old Cabalan ay hindi dumaan sa tamang proseso.
hindi umano siya iniimbitahan at hindi umano siya pinatawag para marinig ang kanyang panig bago siya hinusgahan. Mas maganda kung atin mo nang kapanayamin ang isa sa mga taga-barangay na isa rin sa pumirma na pansamantala mo na siyang alisin mo na sa barangay na yan, sa school na yan, para maiwasan ang kaguluhan. Good morning sa iyo, Kagawad Kabiling. Magandang umaga din po, sir. Gaano ba katotoo yung sinasabi ni Mrs. Padera na hindi daw ninyo siya pinatawag dyan sa Old Cabalan, sa Barangay Hall? Hindi po totoo yan, sir. In fact, mayroon akong sulat galing po sa ating committee chair ng Committee on Education. Andito po ang sulat namin, dated October 22, 2014. Nakalagay po rito, Dear Mrs. Paderas, greetings. We would like to invite your presence in a meeting with the Sangguniang of this barangay on October 28, 2014 at 9 o'clock in the morning to descriptively discuss and to clarify the issues concerning in the school and relevant to you. We are expecting your presence on the said date. Regarding this matter, for more information and clarification, please feel free to call the undersigned. Andyan po yan, sir. On the record. Oo. On the record. Ngayon, yung sinasabi nilang hindi namin siya binigyan ng due process, hindi po totoo yun. Dahil, paano nga siya masabi niyang hindi siya iniimbita? May sulat po kami. At sinagot din po niya. Sinagot ba niya, di ba? Nandiyan sinagot po. niya. Anong pizza sumagot? November 5. November 5 po. Okay. Before ng November, tinawagan din po ito ni Kagawad Glinda na ini-invite nga po ng siya. Ngayon, nung November 5, sinagot niya ang sulat namin. Okay, nakalagay dito. Department of Education, Region 3, Division of City Schools, Olongapo District 1, Old Cabalan Integrated School, Olongapo City. Nakalagay dyan, Kagawad Glinda Flores, Old Cabalan, Olongapo City. Madam, this is in reply to your invitation letter dated October 28, 2014. Ray, descriptively discuss and clarify the issues concerning the school and irrelevant to you to with. Nakalagay dito, 1, that the DepEd family invited the barangay chairman and barangay kagawad to attend the dialogue last October 8 at 2 p.m. to discuss matters relating school problems and issues, but no one attended including you except Kagawad Kabiling. Nakalagay. And number 2, that the office is open to discuss your queries anytime you come to my office. Thank you. May sarili siyang barangay. Correct. Oo. May sarili. Kami na barangay, kami ang binasuso dito. Oo. Kami ang biktima nito. Sino ba ang tunay nagmamalasakit dito, sir, sa eskwelahan natin? Dapat ang barangay. Dahil nasasakupan ninyo yan eh. Tama Hindi po yun. niya ginagalang ang Hindi. barangay. Hindi po. Bagkos ang barangay ang kanyang pinatatawag, kanyang iniimbitahan para humarap. Ay baliktad. Kaya nga po, siguro mayroon silang sariling mundo. May sariling batas. May sariling batas. Oo. Kaya nga, sir, ito maliwanag na paghiurak sa karapatan namin ng taga-barangay Old Cabalan. Oo. Ito pa, sir. Nung kami ay nagkaroon ng isang dialogue noong October 8. October 8 yan na dialogue. Na kung saan inimbitahan nga ang konsiyo. Nagpunta ako doon at sinabi ko kay Mr. Ferrer, nagpunta ako rito bilang hindi petitioner, bilang kagawad at co-chairman ng Committee ng Education. Kasi ikaw ang sa education eh. Yes, sir. Yes, sir. Tapos. So sinabi ko sa kanya kako ang sitwasyon. So bagkos tinuloy pa rin ni Mr. Ferrer ang dialogue na ang sabi nga niya, una pa man sinabi niya na walang saysay ang dialogue. Dahil dinala ko na nga po ito doon sa central office, yung reklamo. Ngayon, doon sa dialogue, nung dumating kami particular doon sa issue ng content, ang sinabi ni Mrs. Padera, in front of Mr. Ednabi, in front of Mr. Tadio, in front of Mr. Ferrer, nakatabi ni Mrs. Padera, ang sinabi niya, teacher, parents, ako ang whether you like it or not, ako ang masusunod dito dahil ako ang principal. Kaya doon po ako medyo nagalit sa kanya. Sabi ni Mrs. Padera. Pero walang ginawang action si Mr. Ferrer. Narinig niya yan. Narinig sa lahat ng nakarinig. Anong action niya? Ngayon, nung nagkaroon kami ng isang pagpapahayag ng damdamin ng Lunes,
Sumugod si Mr. Ferrer sa amin. Ang sinabi niya doon sa amin ganito, yung pamunuan daw ng barangay ang magulo at nakikita kung paano ka ang pamunuan ng barangay kung gaano kagulo, sabi niya. Magre-reflect daw ito sa kung ano-ano nang sinasabi niya. Ngayon, isa pa ang sinabi niya na sa puntong ito hindi na raw niya kayang pigilan si Mrs. Padera, idemanda kami sa ombudsman. Ngayon ang sinabi ko, sir, ako ang idemanda mo. Sinabi ko sa kanya yan. Ngayon ang sinabi ang buod sana ang pagkakala namin kaya siya pumunta doon. Akala namin ayusin ang problema. Hindi pala. Sinusulan pa. Hindi pala ayusin ang problema. Ang akala namin, uupo kami para magkaroon ng win-win-win solutions. Tama. Kasi ang hiling lang naman namin dito, alisin pansamantala si Mrs. Padera para ongoing yung investigasyon. Tama. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Bilang leader sana ng isang dito sa isang institusyon, dapat ganun ang ginawa niya. Mag-usap, umupo. Pero hindi. Bagkos, binastos kami at tinakot ang konseho. Di po ba? Ngayon, ang sinabi niya doon, nung nagkaroon kami ng dialogue noong October 8, ang sinabi niya, kasi inireklamo niya si Mrs. Monato noon, ni Mrs. Padera dahil inalis siya sa Kalaklan. Ang sinabi niya doon sa puntong yon, ang sabi ng DepEd, may karapatan daw na ang superintendent ay alisin ang isang principal kung may usapin na nasasangkot. Tama. Ngayon, talaga sinabi na naman ngayon niya, wala daw siyang jurisdiction na alisin. So, alin doon ang tama? Okay. Alin doon ang tama? Mas maganda yan na kagawad mamaya. Balikan po natin yan at mabibigyan natin ng idea ang mga magulang mamaya sa pagbabalik po namin pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan. At atin naman pong ipagpatuloy itong kaguluhan ngayon kung anong gagawing hakbang dahil malinaw na po nandito sa kanilang mga dokumento, dinaan sa tamang proseso ang pagpatawag kay Ginang Padera. Kung matatandaan po ninyo, ang principal na ito ay nanggagaling ito sa Kalaklan. At doon sa Kalaklan ay hindi nagustuhan ang pamamalakad dito kaya natanggal ito roon. At ngayon dinala naman ito sa Old Cabalan. Nag-react na naman uli ang mga magulang. At dahil dito, ano bang mayroon? Bakit hindi may lipat-lipat ni Ferrer itong si Padera? Anong mayroon, sir? May pakinabang ba? Nagtatanong lamang po. Kaya mga kaibigan, atin pong tunghayan uli ngayon kung anong gagawing hakbang nitong itong kagawad at magulang na talagang ayaw na kay Mrs. Padera. Sir, good morning uli. Good morning po uli. Okay. Anong susunod na hakbang? Wala na ba kayong plano na i-withdraw muna ninyo yung mga reklamo ninyo sa division or sa national office para maisampa na ninyo sa Office of the Ombudsman? Masampahan na ninyo si Ferrer at si Padera. Well, ang isa po namin tinitingnan ngayon yung sa mga legal process. Ngayon, namin sa abogado ko kung ano po ang magiging hakbang namin. Pero definitely magkaroon po ng isang usapin na itataas po namin ang level ng usapin. So, sa kasalukuyan, nagngangalap po tayo ng mga ebidensya pang karagdagan upang ang lahat ng ito, ng paghakbang, malaman din ng lahat ng mga kababayan ko ng Barangay Old Cabalan na ang ginagawa namin dito, ito'y isang pagmamalasakit at protekta sa ating mamamayan. Na kasi nakikita namin dito doon sa sinasabi ni Mrs. Padera na dinidiin niya na yung nga tulad ng sinabi ko kanina na siya daw ang masusunod dahil siya ang principal, whether you like it or not, yan ay hindi tama pong sasabihin niya. Tama po yun. Siya masusunod siguro sa ibang aspeto sa eskwelahan. Sa usaping pag-aaral. Yes, sir. Tama yan. Sa usaping pag-aaral siguro siya masusunod. Tama. Ako dyan. Pero sa usaping karapatang pantao, ay, hindi pwede. Hindi po pwede yan. Kahit sino ng mga constituents ko na yuyurakan ang karapatan na andito si Kagawad Kabiling, dipahan ko kayo. Walang kahit saan mapupunta ito. Ako, sabihin nila, idemanda nila ako. Go ahead. Demanda nila ako. Wala namang problema eh. Maalis ako sa baranggayan.
maalis ako sa pagiging kagawad, walang problema po yan. Hindi ho bread and butter ko ang barangayan. Tandaan po ninyo yan. Ako naman, kung siya naman ang maalis ko rito, malaki ang mawawala nila. Particular po ang retirement fee po nila. Yan po ang nakasaad po yan sa Civil Service Commission. Okay, ganito po yun eh. Kapag ikinasuhan na po ninyo yan, yung dalawa na yan, si Superintendent at yung si Principal Padera sa Ombudsman, i-copy parnis na po ninyo ang Civil Service at ang main office ng Department of Education para mayroon po silang batayan hinggil sa kalagayan ng dalawa. Dahil dito, sa totoo lamang po, ang laban na ito ay laban ito ng mga magulang sa maling pamamalakad ng prinsipal ng Old Gabalan. Subalit, mga kaibigan, dahil sa pagtanggi o pangbabastos ni Padera doon sa resolusyon ng barangay na sinasabing hindi dumaan sa due process, hindi siya pinatawag umano, yun naman pala'y sinulatan siya, tapos sinagot pa niya, ibig sabihin, totoo talaga na dumaan sa tamang proseso. Ngayon, ang sinabi ngayon ni Padera, siya pa ang magsasampa ng kaso laban sa mga kagawad. Ito po, mga kaibigan, malaking sampal po ito sa barangay opisyal. Ang nagiging kalabas-labasan nito kung hindi po ipagpatuloy ang napagpasyahan ng barangay, lalabas po rito kahiya-hiya ang barangay, samantalang ang may problema ang prinsipal. Kaya sa bagay, ang sinasabi natin, kahit kailan hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Diba, kagawad? Tama po yun. Nakatala po yan sa kasaysayan. Talagang mananaig dito. Kasi ang mali, kahit anong proseso pa ang gagawin mo dyan, lalabas mali. Pero kung ang tama, kahit balik-balik na rin yan, lalabas po ng tama. Tama talaga yan. Wala po yan. Kaya ako, nandito po ako, lumalaban po ako sa tama. Alam niyo sir, ito, 6 na principal ang pinagdaanan ko dyan sa eskwelahan na yan. Ang dami ko nang ginawa dyan sa eskwelahan na yan. Pero kung gaganyan lang, bibigyan kami ng principal na diktadura, lalabanan ko po siya kahit saan. Anong sabi ngayon ng barangay chairman ninyo? Well, ang binaliwala yung inyong resolusyon. Ang barangay chairman namin, ano naman siya, panig ho siya sa mga ginawa namin. Alam mo po niya, alam naman ang barangay namin, ang barangay chairman namin, napakatahimik na tao yan. Since na ako nga nakatuka rito, ako na po ang nagiging spokesperson nitong usaping ito. Yung lahat ng kagawad, alam ko talaga lahat ata pumirma eh. Walang hindi pumirma, di ba? Opo, lahat po pumirma. Majority po yan. Ultimo po ang aming kagawad na sa indigenous people. Si Kagawad Liwanag. Oo. Pumirma po dyan. Nakita ko rin. Pumirma po dyan. Kasi sir, hindi lang naman yan isang pagbasa lang. Hindi lang na kami nagising na ito gagawa tayo ng hindi po. Pinag-usapan po namin sa session yan. At saka dinaan ninyo sa tamang proseso. Correct. Inimbitahan ninyo siya. Tama po. Sumagot pa siya. Tama po. Ibig sabihin, may bisa ang resolusyon na yan. Tama po yun. Hindi yung sinasabi niyang wala daw wala sa ayos, wala sa proseso. Mali po yun. Okay, kagawad, ano po ang iyong panawagan ngayon bilang mga supporter ng mga magulang dyan sa Old Gabalan Integrated School? Sa aking mga kasamang magulang na kasama ko sa labang ito, siguro po intindihin niyo po ang lahat ng mga pangyayari. Hindi po kami gumising ng isang araw dito na bigyan na lang natin o ganunin natin ng eskwelahan. Ang pagmamahal po ng ating eskwelahan nasa atin po. Sino ang tunay nagmamalasakit dito? Tayong mamamayan ng Old Gabalan. Kung titingnan po natin, basahin natin Old Gabalan Integrated School. So meaning to say, tayong mamamayan ng barangay Old Gabalan ay may tunay na magmamalasakit. Hindi po ang isang principal lang na ang hangarin lang po niya ay sariling interest. Kung nakikita nyo na po, dahil nakikita niya na rito dyan ang negosyo, una po niyang tinira agad ang kantin. Kasi alam niyang kikita siya. Alam niyang mayroong negosyong papasok. Sa atin naman, well, ang sinasabi niyang kooperatiba, maganda po yan. Maganda po yan kung nasa tama at legal ang kooperatiba. Pero kung kooperatibahan lang yan, siguro po, hindi po tama. Kaya po, mga kabarangay ko, magmasid kayo, tingnan nyo ang nangyayari. Kung bakit kami dito sa barangay officials ay gumawa ng mga hakbang na yan kasi po nakita na po namin ang maling gawa ng principal.
Ngayon, dito po sa amin, hindi po namin kinakalaban ang DepEd. Ang institution ng DepEd, hindi po. Ang kinalaban namin dito, yung mga o yung empleyadong gumagawa ng mali na nasa DepEd. Yun po. Okay, at sige Kagawad, at bago tayo magpapasalamat, sa iyo ang huling pagkakataon. Marami pong salamat Sir Tommy na binigyan niyo po ako ng pagkakataon na may paliwanag ko po ang side po namin dito, kasi kung minsan po ang iba hindi po alam at mayroon pong mga prejudgment na nakikita. Dito po sa akin, ako po sa personal kong buhay, hindi po ako ganun kagulo. Lumalaban ako ng nasa tama at parehas. Siguro may history na po ako ng ganun. Hindi ko na po ulitin yan. Mga kabarangay ko ang alam kung sino ang kinalaban ko na maling gawin. Kaya po dito, maraming po sa salamat sa Bigwas na binigyan po ako ng pagkakataon upang maipaliwanag po ang side po namin dito sa aming barangayan. Salamat po. Salamat po rin mga Kagawad. Yan po mga kaibigan. Ano bang mayroon? Bakit hindi mo na mailipat? SOP kasi po yan mga kaibigan. SOP yan na kapag nasasangkot ang isang opisyal ay ipuplot mo na yan siya habang isinasagawa ang investigation. Yan po mga kaibigan. Ayaw ko ba kung bakit hindi talaga mailipat-lipat ni Superintendent Ferrer. Magkano usapan? Paano ang usapan? Superintendent Ferrer. Babalik po ako, saglit lamang po, kahit isang patalastas lamang para mapagbigyan ang mga text message ng ating mga kababayan. Okay mga kaibigan, at magbabalik po kami. Saglit na lamang itong natitira sa aming oras. Nag-extend po kami dahil para pagbigyan lamang ang mga text message o mga mensaheng ipinarating sa amin. DJ Ruby, go! Yun. Okay. Ito mga karagdagang mensahe natin dito. Gandang umaga, Bigwas. Madami po talaga. Ano ba? Sige na, basahin mo na. Pagkabarangay ko talaga, minsan sakit sa mata na babasa ko. Sige, basahin mo na. Marami po talagang adik dito sa Tarita Sampaloc Compound, sa Marikit, sa likod ng police station at tabakuhan ang proteksyon ng mga adik ay ang mga barangay Tanod din ng Santa Rita. Ayan, malapit na yan. Lulusubin na yan dyan. Okay. Ito pa sa muna. Sige. Yung ginagawang sewer pipe ng Subic Water sa harap ng fire station, may lumalabas na maraming usok ang baho na lalanghap na ng motorista. O yun, Subic Water, galaw-galaw. Sir Hernan Habacon, ano na po ba nangyari talaga sa Subic Water? Hindi na ba talaga magawan-gawan ito ng paraan? Sir Hernan Habacon, may problema po sa harap daw ng itong mga pipe ninyo ng Subic Water sa harap ng fire station. Ay paki-check up mo nyo po, sir. Huwag po kayong wag kayong magiging balat sibuyas kung binasa ko yung mga text message dito para sa inyo. Puntahan ninyo, aksyonan ninyo para ito'y malaking tulong din sa inyo ito dahil napupuna po kayo. Sige, ikaw naman. Ito partner, nako. Pasensya lang sa mga jeepney driver na medyo matatanda kasi may isa na dito na isang concerned citizen na sumakay daw siya ng jeep na orange, matanda na daw yung driver. Na muntik na daw maaksidente sa ginawa ng matanda, bigla kasing pumreno. At nagkabukol tuloy yung mga nasa harap. Katabi niya nagalit. Oo, nagalit na yung katabi at hinihingi na halos yung lisensya, ayaw ibigay. Kaya ang request tuloy, sana po yung mga matatanda po, pasensya sa mga matatanda, kung medyo di na kaya, wag na po, paubahin na lang po sa mga bata. Bayan lang yung kay DJ Ruby yan. Hindi naman. Okay, go. Okay, go. Bakit kaya yung mga tao dito sa Zambales, nilahat na ha? Kahit alam nila may asaway na ahas pa rin dahil lang sa pera, kahit mga batang estudyante nagbebenta na ng aliw para may pang-allowance lang at pang-bisyo. Ay magandang lalaki yung yung asawa nyo. Kaya huwag kayo kumuha ng magandang lalaki. Sige, go. Ano ka ba, Bigwas? Ganito yun. Mahirap may paliwanag po yan. Complicated. Okay, go. Ay, nako! Daming tatamaan lang po. Baka magalit sa'yo, partner. Sige. Good day po, Bigwas. Pusher meron din dito sa Fonte. Nanak siya ng Colonel na namatay na.
nagkasakit siya a year ago. Medyo naninilaw na siya noon. Naka-recover na siya ngayon. Nako! Anak ng Kernel. Ang drug pusher dyan daw sa Fountain. O sino ba pulis na kasayin dyan? O mga intelligence. O pakilusan na ninyo yan dyan. Grabe daw droga ngayon dyan. Sabi ko sa inyo, lagyan nyo na lason eh. Sige, go! Ito, good morning idol. Ako po, siguro di ko nang babanggitin muna for security reasons na lang. Binanggit kasi niya pangalan niya. Taga-Sable to daw siya. Tatanong lang kasi yung anak daw niya na child abuse hanggang ngayon wala pa din pong sapina ng suspect. Kaya stig pa nga dito sa lugar namin pwedeng humingi ng tulong daw sa atin, partner. Diba, pakibigwasan po mga taga Hall of Justice. Maraming pong salamat. Follow up po ninyo. Lagi po kayo magpapalo up doon. Every week ninyong ipapalo up para aksyonan po kagad. Okay, go. Sige, karagdagang bihap. Hindi. Ano lang. Parang quote lang to. Unahin natin yung mga reklamo. Gandang umaga, Bigwas Dumar. Bulo na talaga pag atik, nabubulunan na ako dito eh. Dumarami daw atik sa Tarita, lalo pag gabi, Tabakuan at Sampaloc compound at sa Marikit sa likod ng police station at Manggahan. Ako, walang na lang sabihin nyo buong Santa Rita. Ayan, kung ganun kakapal ang adik dyan at supply ng droga dyan sa Sampaloc, baga magkaroon na yan ng matuluyan ng demolition dyan. Oo, masusuna pa yan. Sige, go! Good morning po, Bigwas. Nabasa na po ito. Sige, masyado go. Pa ulit-ulit. Morning po, Bigwas. Musta na po, kabayan? Nagtuloy po ba kayo umuwi ng Cebu? Tanong ko lang po. Kasi kung nakita niyo yung nakuha niyo yung birth ko po na Ay, oo. Kagagaling ko po sa Cebu. Hinahanap ko yung cellphone number nyo po. Hindi ko po makita-kita dito sa phone book ko dahil ang dami. Ay, ganito po. Yung birth certificate nyo po. Ganito ang gagawin daw. Kailangan nyong ipresenta ang inyong baptismal. Baptismal at yung inyong school record para may padala doon at doon itatala ng kanilang civil registrar. Wala daw problema roon kasi hindi ka na itala doon. Kailangan mo na daw ang baptismal ninyo. Baptismal at school record. Yan po. Sige po. Okay. Good morning. May comment. Ito, medyo... Ito. May comment po sana kay Mayor Paulino. Sana po mapatalsik siya at ibalik Mayor Bong Gordon because di maganda para sa amin ang pamamalakad niya. Salamat po. Yung gamuta sa ospital 10 sa 10 sa hapon lang ang kailangan. O siguro 10 lang siguro ang kaya. Ng bilang ng pasyente. Dati kay Mayor Bong Gordon kahit ilan pwede po. Yung ibang may sakit na walang pera, maghihintay na lang po ba ng kamatayan? Ay, pasensya po tayo. Nalinlang po tayo sa 10-10. Kaya yun ang naiboto natin. Kaya kung titiis na lang, huwag kayong magpapa-antay pang madido. Antayin natin pagbalik. Baka sakaling makabalik, hindi na 10-10 yun. Nalinlang tayo sa 10-10 eh. Sige, go! Parang ginawa yung kota. Kota na kailangan. Hanggang 100 lang. After 100, wala na. Bukas na lang. Okay, sige, go! Partner to, may sinisenya sa tech. Okay, sarado na lang natin ng isarado natin kalahati. Sige, 30 natin na lang. Pasensya ka. Binigyan ko lang muna ng pansin ito. Pasensya mo na. Sige, kumuha muna kami ng oras. Papuntahin nyo mga reporter nyo sa Fahrenheit. Mag-interview dahil yung pipe ng Subic Water ay itong sewer drainage pipe ng Subic Water dadaan sa property ni Fahrenheit. Hindi ba delikado yan? Sige. Okay, go. Ikaw na. Dapat lahat ng magnanakaw at magnanakaw at boarding house o apartment maging maayos ang pamamalakad para iwas nakawan. Hindi yung ngangalang mga may-ari mga pulis kilos din minsan. Okay, tuloy mo na, DJ Ruby. Good day, okay, Bigwas. Pwede pa kayo sabi sa mga nagtatrabaho sa LTO na kung pwede wag masyado malaki ang singil nila sa pagkuha ng lisensya. Rush po bili 19. Grabe naman. Okay. Good day, Bigwas. Pakibati po Denden Morales, nanonood siya ngayon. Ay, magandang morning. Itong barangay is back. Mahak ay napakabagal umaksyon sa mga inilalapit na problema
sa kanila, kaya pala walang naiakyat sa piskalya. Naiinit na mga complainant dahil sa mabagal na aksyon ng mga opisyal ng barangay. Happy birthday daw po sa mama ko. Nasarap ang kain. Sa mama ko na nag-birthday ngayon. Happy birthday. Good day ang Bigwas. Ano po ang pinangahawakan ni Lynn Bitog sa Pag-asa Market? Dami na reklamo sa kanya, hindi pa maalis. Pinitisyon na ng mga stall owner. Minura na yung may stall owner. Hindi pinapasok ang koleksyon sa City Hall. Pinagbebenta pa mga cable na tanso at hindi maalis. Ako. Yun nga ang problema ng itong Lynn Bitog daw na ito ay nakarating na doon sa tanggapan ni Mayor. Hindi rin sinunod ang desisyon ni Mayor Paulino. Pati itong desisyon ni Malabuti. Yung tao daw ni Malabuti na nirekomenda bilang supervisor, abay ginoo ko, hindi sinunod. Sa halip na supervisor, ginawang tagawalis. Di ibig sabihin, sila mismo hindi sila sinusunod. Ayan na, nagkakagulo na sila. Ikaw na papabuga ng kape. Okay, sige, go! Mr. Bigwas, good morning. Sa lugar namin, San Marcelino po, hindi man lang mapagawa ang daan sa Barangay Rabanes. Ilang taon na pong ganun. Yun! Pakisabi naman sa mayor na pagawa naman po daan kapag eleksyon sinasabi gagawin. Ngayon, tapos na eleksyon, hindi pa napapagawa. Kawawa naman mga tricycle at pasahero nagkakauntog-untog dahil sa pangit na daan. Mayor Rodriguez yan, di ba? Mayor Rodriguez ay Barangay Rabanes daw. Baka pwedeng daanan mo para sakaling mauntog-untog din daw kayo. Sige, go! Ay, may chapter daw sa may merong lugar dito, di ko babanggitin. I-PM na lang natin to sa OEDC. West Bahak banda ito main road. Nakakatakot dahil minsan biglang pumuputok yung mga wire nila sa tapat ng bahay. Ito naman taga-OEDC na dating mga taga-PUD. Abay, naniningil na raw ng 600 ngayon na hindi alam ng OEDC. Ayan, na sinasabi namin sa inyo ay kumukuha kayo ng lahi ni Lupin. Yan tuloy, ang nangyayari ngayon. Dumidiskarte na sila. Yung kanilang mga linya dati na nakakabit sa bahay diretso sa poste, abay, pinagpuputol na ngayon ng inyong mga tauhan. Tapos, ginagagawin nila, pabibilhin nila yung tao ng wire na padiretso ngayon doon sa poste. Tapos, hihingiin nila ang resibo para sabihin nila sa OEDC na mayroon silang nabili na wire at iriripan ng OEDC. Nako, Diyos ko por santo, mauulit na naman ang nangyayari sa PUD sa inyo mga taga-OEDC. Marami ng kawatan sa OEDC. Ayun. Good morning po, Sir Tommy. Pakibigwas nga po ibang guro ng OSES dahil daming initingin kailangan sa loob ng classroom at maraming pinapabayad. Paano ng mga walang pambayad? Katulad ng halimbawa daw ay bawat bata magdala ng Clorox 1 piraso, magdala ng sabon tagi 1 piraso. Siguro yung principal pati superintendent wala ng sabon, kaya kailangan nilang mga sabon. Ayan, mantaki mo ilang libong bata yan magdala ng tagi 1 sabon. Ay di ilang libo din yung sabon. Ay nako, Diyos ko, ano yung kinakain? Sige, go! Napapahiwi yung technical. Good day po, marami po ang adik dito sa Purok 3, yung Kabalan, pati po mga estudyante, mga high school. Nako, galaw-galaw kayo dyan. Marami na palang adik dyan sa area ko. Pati estudyante. Nako, delikado na ito. Olonggapo, ano nangyari sa'yo, Olonggapo? Gumising ka. Sige, go. Pabati daw sa anak niya na si DJ Modelo po. Ayan, sa December 16 po yung birthday. Okay, sige. Nagpapasalamat po kami kay Kapitan Donald Aquino na nag-support po sa amin sa Liga ng Basketball sa 3rd West sa corner Basa Street. Nagpapabati yung Rodriguez family, Soriano at Udani family. Okay, sige, go. Siguro last 2 na tayo. Pakibigosan naman ng mga namamahala ng Old Cabalan Transco, ginagawa nilang abandonment of passenger. Ang ginagawa ng mga driver sila, yung mga nasisibat na jeep ayaw kumuha ng pasero sa tapat ng Victory, pero pagdating sa kanto ng Forestry, doon na sila pipick up na pasero. Matagal na po itong problema, pang imbestiga naman. Salamat po. Ayun. Tama-tama yung mga text na yan Okay, go. Okay. May yan. Sige. okay. Meron tayo
tayong visitor na sa labas ngayon. Okay. Sige. Sige, halapit Ito, tayo. last Isang minuto na lang. one. Okay, isang minuto na. Okay. Last one na lang Last to. one. Sir Tommy Godia, baka naman po pwedeng pakitawagan yung presinto 5. Station 5. Kanina pinupuri ngayon. Kanina pinupuri ngayon ito. Kasi yung mismong binabanggit na taong Dintisoy daw, hindi pa mahuli-huli. Grabe naman. Okay, sige. Awat na. Sige. Awat na, baka walang ako ng boses, meron pang bukas. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay, nakinig over DWQAM. Kuya Mario, ingat-ingat dyan. At sa lahat po ng mga taga-subaybay, sa lahat po, maraming salamat po. Ito po ang inyong likod, DJ Robby. Maraming salamat at pagpalay nawa tayo ng buong may kapal. At ako naman po ang inyong lingkod, Tommy Abile, ang lagi ninyong sumbugan para sa pagsisiwalat ng mga katiwalian. Ako po ang inyong patuloy na nagsiservisyo sa programang Bigwas!